Pagdating nga namin dito, nandito si Bay at awa ng Diyos ay ito. Inaantay na lang yung resulta ng X-ray. Opo. No? Tsaka yung result ng kanyang BP. Kasi tumaas daw po yung BP niya. Naging 180 over 120. Barangay kasi nga, Hindi man siya kasali. hindi siya kasali. Wala siya rin sa Oo, pangyayari. sinabihan siya nung ano, bakit, Mrs., andun po ba kayo sa pinangyarihan ng disgrasya? Sabi niya, wala, o. Di ba nahimik ka dyan sa gilid? Sabi ng barangay. Opo. Hindi naman ikaw yung ano, involved eh. Okay na sana ako, ano na sana ako dun eh. Kaya lang, yung gabi, nung gabi nga, naging ano kasi yung asawa niya. Iba ang asta. Iba yung asta ng asawa. So, doon ako parang, hindi ko po pwede. Hindi yata pala yung kasi naikwento ito. sa akin ng mama ka Yes, business na nagalit si mama ka business. Na pinagsabihan niya yung babae. Na kasi ang di umano ang sinasabi para bagang sila pang naabala. Oo, sila nabala, sila pa nga. Ano sabi ni ate mo? Sabi ni Yung ate mama ka na, business. Yun na mga ka-business, kumusta po? Kumusta kayo? Mapagpalang araw sa ating lahat. At ayun nga po, no, yung nangyari kay Bay Papaya, maraming salamat po dun sa mga nag-pray. At salamat talaga sa Panginoon Diyos at wala namang ikangay lubhang kapinsalaan. Bagaman na syempre masakit sa amin yon nangyari. Pero marami pa rin tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon Diyos at ligtas yung dalawa. Ano po? So ngayon, kumustahin natin. Dito sila sa Falcon. Kasama ko si Mama Bornok. Tara, let's go. Hop, may tricycle. Sige kuya. Nga po pala mga ka-business, ngayon na rin natin asikasuhin yung ano po, para doon sa nakabangga. Saka yung pagpapa-CT scan. Yan o. Hello, bye. Kumusta? Pambihirang taglay. John, kumusta John? nung pinapanya, inano ko lang, in-exercise ko yung pa ako. Akyat baba ako. Ayun. Yan ako sa baba. May ano ba ito? May... Bakit nilabas mo yung gamit mo rito? Alam ko sana yan. Babalik sana ko dun eh. Huwag, masama yan. Yung ano, yung stand nito. Ay, saan itong box mo ba eh? Hindi, yung may stand. Ganito ba nilagay? Ganda na eh. Dito? Ito yung lahat ng namin kagabi, no? Nasa taas ang susi. Nanap ko na. John? Ito na lahat ng out. Nasa taas ang susi doon. Ano pala kayong susi ah? Ay, si Bulok na. No, yun ano? Siya pa ang akit eh. Ay, yan na yung lahat. Ay, kumusta kayo magdamag? Ano naman yan? Nakatulog naman yan. Kumusta yung ihi mo pala? Nung kagabi, pag dating natin, bihi ako. Oo. Ano na siya? Hindi na siya may dugo. Hindi na kasama dugo. Wala na dugo? Oo, talaga. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos, mga ka-business. Yun ang isa sa pinakabahan kami. Pero po, for security na rin siguro, magpa-ano pa rin tayo. Sundin pa rin natin yung binili ng doktor na kailangan mong CT scan. Abdomen CT scan. Abdomen CT scan ang nakalagay dyan. Ayun.
Uy. Lahat ng gamot na bilhin natin. Wait, sabi ko kasi yun. Ayan, dito pala. ka. Sige, sakay. Oh. Ayun na mga ka-business, dito na lang natin tuloy sasakyan yung pag-vlog. Kasi para yung oras medyo makatipid tayo. Alin? Wallet. Saan? Oo. Akin. So ito, anak? Akin. What's, di ba yung picture na narito? Common bubble. Ano itong babaeng to? Ay ko. Daming babae! Ano mo sumunok? Kaya mo siya, sumbong mo ay si Ding. Dang! Ba't nandito yung pangalan mo? Bali, ang punta muna natin ngayon ay sa Sabi pa, CT scan muna tayo. Scan. Ngayon, lalaman natin sa CT scan kung meron ngayon, tapos pa-CT scan na natin. Okay. Tapos, yun. Hindi ko alam kung nakukuha agad yung result dun eh. Para isang puntahan na lang ba? Tapos pagkatapos natin mag-CT scan, yung medical legal niya ay papadry seal, tapos diretso na tayo barangay. Okay. Mamaya po mga ka-business, kung paintulutan tayo nung nakabanggaan ni Bay na maisama natin sa vlog para siyempre kung ano yung kanilang magiging reaction. Ano po, magpapauna ko na po sa inyo na kami wala naman kaming anumang hangarin o layunin na manggipit ng kapwa, no? Pero magdidepende yan kung paano sila makikipag-usap kila Bay Papaya at saka kay Junjun. Kasi siyempre tumutulong nga tayo sa mga kababayan natin eh. At nakita naman natin na yun ay isang tricycle driver. Pero ano po mga ka-business, depende, no? Depende. Mamaya po malalaman natin. Saka kung ano, siyempre magiging pasya ni Bay at saka ni Junjun kasi sila yung may katawan, no? Kung magpapile ba sila ng kaso o hindi ko alam eh mga ka-business. Mamaya na lang po. Mga ka-business, nandito kami sa hospital po. At nakapag-inquire na rin kami sa ibang mga tawag niya ito, yung nagkakandak ng ganyan na mga CT scan, clinic, laboratory yan. Ngayon may problemang malaki kasi ang mahal pala ng CT scan doon sa kung hindi ako nagkakamali, anong pangalan yung pinunta nating clinic doon, 13,000 ang sinisingil mga ka-business. So nag-ikot-ikot pa kami, mga kilalang mga clinic tulad ng mga sentrale, ganyan, mas mahal. So no choice tayo kundi dito pumunta sa public hospital. Nagulat kami kasi yung presyo pala rito, bukod doon, no, sa presyo mga ka-business, pasensya na kayo ha, ini-schedule pala, no, matagal ang schedule. April 20 daw po eh. Sa April 20 meron siyang schedule. April 20 pa eh, kailangan daw po. ay ganon. Ganun daw kasi sa public. Pero kapag private, yun nga kaya natalong natin sa private, mahal. Nasa 13 to 15,000. Oo. Po mga ka-business, bali pag-usapan namin ito. Tapos ito kung anong desisyon nila Bay Papaya at saka ni Junjun. Pero for the meantime po, punta muna tayo doon sa barangay. Baka nag-aantay na rin yung Saka may parating din natin sa kabanggaan ni Bay yung sitwasyon. Tara. Sa Burnok pa. Teka, hanapin ko po. Kasi nagpunta si Burnok. Doon siya po dumaan. Malayo pa po ikutin niya kasi doon nila ko dumaan kanina. Hanapin ko po. Wala ka napin mo. Samahan kita, Paps. Tara po. Hindi na, baka magkahanap-hanapan tayo dyan eh. Sige po.
Tawagan ko na lang Paps pagkaan. Ay, tawagan mo na ngayon. Di ba si Paps? Asan si Borno? Niya? Walang cellphone yata yun eh. Wala yata siyang dalang cellphone. Wala. Oh, kaya nyo ba? Kaya. O, makapag-usap kayo doon? Pumunta daw ka dito. Yan na mga ka-business, nandito na kami sa barangay. Ngantay na lang po yung nakadisgrasya. Kadisgrasyahan, iba no? Ano ba? Yung may tama ang paa. Okay lang? Ano masakit sa'yo? Dibdib? Yung dito sa gilid mo. Dito siya. Ano yun, yung muscle? Yung ano talaga yan, yung sa loob. Sa loob? Puso? Di ba na ano to? Na-instrument ka? Wala pa nga di pa nako-result din, no? Ano ba kailangan mo natin yan? 20 red? Ang alin? Next week naman ko yung sleep eh. Natawagan naman no? Ako, tawagan na po. Tawagan ko na. Punta na raw ako. Lalaki. Puka pa rin. Dito po ko ngayon, sumama ko sa nila dahil kasama namin na magdaan sila kahapon. Nagtili pa po sumama nila sa business game. Naghintay kami sa kasal ni Yamas Ministry. Nagtili pa po sumama sa nila ngayon. Ay, pamunas pa rin. Yung April 17, uwi na po sa Mindanao. Malaga ko sa 17 pa rin, uwi ka na? sa palay ko. Palayan ko kasi pag punta ko dito, nagtanim na ako eh. Nagtanim na ako na umulan sa amin ngayon. Umulan? Paano mo Umulan nalaman? Bisa, tumawag ng pamangkin ko. Pamangkin niya po. Ayun. Salamat, ma. Yes. Hindi ba nag-tip na to? Ha? Ayun. Tibay. Ano yun? Adhesive yun, di ba na? Adhesive. Alin po yun? Tama. Mediplan. Lunap, no? Saka, dumating kayo na lang. Ayun na, pa. Siya ba yun? Ayun po. Ha? Ay, ito na pala, oh. Ay, ito pala sila. Dumating na ang kuhan, yung bangka ng abay. Nagsikol sila ngayon. Business. Anong plano nyo? Ha? Hindi, kailangan yun ng mag-desisyon dyan. Ingat ka! Sino ka ba? Hindi kita kilala. Tanggalin mo yung mukha mo. Ayan na. Takot. Akin muna to, akin. Akin muna to, akin. Sige. Ayun na mga business, dito na kami ngayon sa Falcon. Yes po. Siyempre dito nakatira sila by papay si Junjun. So yun po, yung mga nangyari kanina ay hindi naman tayo napaintulutan ng barangay na mai-video, no? Pero ayan, nandito naman yung mag-asawa at siguro sa pamamagitan na lang ng pagkukwento o pagsasalaysay sa mga nagganap, ano nangyari kanina doon Jun, kasi ang pinapasok po doon
ay si Bay Papaya, si Junjun at saka yung tricycle driver lang. So, pero bago yun, mga business ay nagbigay na rin ako sa kanila ng suggestion o paalala na yung tricycle driver, alam naman natin na hindi rin naman ganun kalaki ang kinikita. Kakarampot lang din para buhayin yung pamilya niya. Ni-advise ko sa mag-asawa na kung ano lang yung kaya. No? Ang importante lang, kaya huwag naman parang baliwala lang yung disgrasyang nangyari, kundi mabigyan din naman ng hustisya. Pero hindi naman sa layunin na samantalahan yung nakadisgrasya sa kanya at saka ika nga ay bibitin. Hindi naman sa ganon. So ayun, pakikwento nyo na lang siguro, Junjun sa Kabay. Ayun, pinag-usap na doon sa barangay. Sa loob. Sabi kasi kung hindi kami masittle doon, rin sa police, yung sinabi ko dun sa driver, nung una, sinabi ko sa kanya na yun na, nag-ano kami sa pangyayari ngayon, ng pagka, ng motor ko, sana, sinabi ko, Kiss lang po. sinabi ko na, Wait lang po. Sige, tuloy. ayun, sinabi ko po yan na, yung pangyayari yun naman, Dito si Mama. ano po, parehong may mali, hindi naman si Bay lang may mali, pati si Kuya, sabi ko naman sa kanya. Pero kasi nga, sa sitwasyon kasi na to, kami ang mas nagrabe. Kaya nga, sabi ko, ako Kuya, sa totoo lang masakit yung braso ko, pero hindi ko na lang inano Kuya. Importante sa akin kung asawa ko kasi yun yan yung mas malala talaga. Naliwanag ko naman sa kanya, pinakita ko yung video. Yun yan yung sa pag-ihi ni Bay. Nakita ko sa kanya, sabi ko, ito, kailangan niyang ma-CT scan. Tapos pinakita ko rin sa kanya yung mga ginastos kagabi. Yun sa ang una ko kasing gusto talaga is siya ang magbayad nung sa Bill natin kagabi. bill natin kagabi doon lahat at saka yung sa CT scan. Medyo naano man din ako kasi naawa ba kami. Tapos din. Oo, tapos din talaga siya, tapos sabi niya sa akin, Nakikiusap naman din na ako din, kalahati na lang na. yun yung ginano niya sa akin, sabi niya, wala po talaga ako. Yung damage ng motor, Yun, isa pa yun. Yung sa Kasama damage rin ng sa motor. pinag-usapan niyo. Opo. Sabi ko, isa pa yan kuya, yung sa damage ng motor. Buti yung sa'yo, walang damage. Yung sa amin, kita ko naman sa labas kung ano yung damage ng motor namin. Hindi pa namin bayad yan. Nagbabayad pa kami niyan ngayong 18. Sabi ko sa kanya, hulugan kasi yan kuya eh. Sabi ko sa kanya. Pero naano naman din ako, kasi sabi nga niya, umiinom siya dispensa. Tsaka, yun nga, sabi niya, kailangan niya na daw talagang mamasada dahil wala naman daw siya makakapagbigay kung hindi siya makakapamasada. Kasi yun nga lang daw po yung Hanap buhay. anak buhay niya. So sabi ko naman, sige, ano lang yung kaya niyang maibigay. Hindi na, sabi ko nga sa kanya, hindi naman kasi kami kuya, hindi naman kami naghahabol ng pera o ano pa man. Ang sa akin lang, maging maayos ng itong asawa ko. Kung tutusin, kung galos-galos lang, wala naman silang problema yung kuya eh. Sabi ko sa kanya, kung galos lang. Kaya lang, nagkaroon nga kasi ng pagdugo nung ihi niya. Yun yung parang natatakot talaga ako kuya sa nito. Minaliwanag ko naman sa kanya ng Ayun, ang naging namin kuya, mag-share siya. Si Sama mo mabait naman din eh. Mabait si Kuya. Baba rin ng loob. Taga po, Iloilo na siya. Iloilo. Oo nga, may pagka-Ilonggo eh, no? May punto yung kanya salita eh. Ang pangalan yata niya si Gabi. Yun, shoutout sa'yo Gabi. Salamat naman ng marami at nakipag-cooperate ka. At sapat na sa amin yun. Yung pinakita ng kababaan loob. Pagkaman yung misis yata, medyo Medyo masungit. Pinatahimik din siya kanina. Yung misis kasi pinatahimik kanina doon sa barangay kasi nga. Hindi man siya kasali. Hindi siya kasali. wala siya doon sa Oo, pangyayari. sinabihan siya nung bakit misis, andun po ba kayo sa pinangyarihan ng disgrasya? Sabi niya, wala di ba nahimik ka dyan sa gilid? Sabi ng barangay. Opo. Hindi naman ikaw yung involved eh. Oo. Kasi siguro nag-alala din. Opo. Pero
Ang sa akin naman kasi, kaya ako, sa akin talaga kagabi, parang ano naman na sa akin, dahil doon pa lang kami sa ambulansya, humingi na ng dispensa sa kuya. Doon pa lang. Okay na sana ako, ano na sana ako doon eh. Kaya lang, yung gabi, nung gabi nga, naging ano kasi yung asawa niya. Iba ang asta Iba pagdating yung sa asta ospital. ng asawa. So doon ako parang, hindi to po pwede. Hindi ko yata kaya yung kasi naikwento ito. sa akin ng mama ka Yes, business na nagalit si mama ka business. Na pinagsabihan niya yung babae na kasi ang di umano ang sinasabi para bagang sila pang naabala. Oh, sila na bala, sila pa Ano sabi ni ate mo? Sabi ni Yung ate mama na, ka business. hindi naman na sa ano lang, kasi kung titignan maigi sa kondisyon namin mag-asawa, sabi niya, kita mo ba yung mag-asawa kung sino yung mas naagrabyado? Sino ang mas malala? Malala. Tsaka hindi yun, nalagay sa bingit ng kamatayan. Oo. Yung buhay ninyo. Samantalang yung asawa niya, wala man lang kahit konting galos. Hindi naman namin pinapanalangin na magkagalos siya or ano pa man. Pero Oo. syempre, parang common sense na din yun na kami yung mas kami yung mas grabe. Ako sana wala na, okay na sana kami dun eh. Kaya lang, yun nga, yung ginawa ng asawa. Tapos, umalis pati sila Na hindi nang nagpaalam. hindi nagpaalam kagabi. Kaya- Sinabi ko yun sa kanya kanina yan. Sabi ko, sa kuya, nung nadisgrasya kami, ikaw, bumaba ka sa tricycle mo, hindi mo man lang kami tinulungan. Tinignan mo lang kami, tapos unang ano ba yun, nung tignan yung tricycle mo? Unang siniyasa. Oo, yung tricycle mo, samantalang kami, kita mo nakabulagtaan sa kalsada. Pinignan ako sa kanya, tapos nadagdagan pa yung sa misis mo. Gingi naman sa dispensa. Ayun, sa lesson learned sa both na panig, kabilang panig, mga kabisnes namin minamahal. Ayun nga, disgrasya talaga, no? Kahit na makakatulong yung ginagawang pag-iingat. Kaya lang, talagang hindi mo pwedeng walang makapagsasabi. Excuse me! Dahil cut mo yung pistika. Natsing ako. Mas lalo na siguro niya kung mabilis yung patakbo ni Bay. Hindi ko na talaga alam kung So yun yun nga, lesson learned sa magkabilang panig. Doon sa anumang sitwasyon na magaganap, mangyayari, na mag-involve tayo sa anumang uri ng mga disgrasya sa daan, bilang motorista, ay una nating maging concern ay yung kalagayan nung nadisgrasya, Opo. bago ang iba, bago yung mga material na bagay. Kasi ako po, mga kabisnes, may karanasan din ako nung araw pa. Maliliit pa yan sila Papa Dins. Ay hindi rin inaasahan yung Tamaraw FX, naalala niyo yung binigay ko kay nanay. Sa Fairview yun pauwi na kami. Kasama ko sa Papa Dins, galing kami sa pag-service ng sewing machine kasi yun ang hanap buhay namin. Tapos basa yung area. So pag preno ko, umapit naman. Tapos nung tansyado ko na stop, tama lang yung paghinto, biglang dumulas yung gulong. Kaya inabot yung nasarapan kong adventure. Ginawa ko, bumaba kagad ako, chinik ko kagad yung mga sakay dun sa adventure. Sabi ko, kumusta po kayo? May nasaktan po ba sa inyo? May kailangan ba dalhin sa ospital? Ganun, Bagaman nasa trauma, yung mga nasa adventure, yung mga nandoon, ay napalitan, na sila na, kasi pinaramdam mo yung concern mo na imbis na yun nga, pabayarin pa ako, naramdaman nila yung concern ko, pag-aalala ko rin sa kanila, ay hindi na ako pinagbayad. Tapos tinanggap nila yung paghingi ko ng paumanhin. Sa akin lang, yun talaga tama, sa mga ganyang pangyayari. Hindi yung unahin mo pang alalahanin yung sasakyan, yung damage, hindi unahin mo yung tao. Kasi
anumang disgrasya ay totoo naman talaga na malalagay ka sa bingit ng alanganin. Nagdidepende na lang yan kung gaano kabigat na disgrasya, no? At siyempre sa panig naman natin, no, lalo na sa iyo, Bay, bilang nagmamaneho, ay masasabi ko lang, no, na huwag kang basta magtitiwala doon sa bumusina ka, no? Kundi pakiramdaman mo rin kung in-acknowledge niya ba yung pagbusina mo. Ibig sabihin, pinansin ka ba niya? Na-alerto ba siya? At yung galaw ng sasakyan. Kasi nangyari yun, umuborting ka, di ba? No? Umuborting ka. Yun. Tapos siya naman, bagaman bumusina ka na at nakasignal ka na, siya ay hindi niya binigyan ng pansin. Kaya iniliko niya ng gano'n yung tricycle. Dapat yun, siyempre tingin mo na ng side mirror, yun ang naging pagpugulang dun eh. Para sa akin lang naman, hindi naman ako yung investigador. Binatay ko lang doon sa naabutang ng sitwasyon, tsaka doon sa tama ng motor ni bike. Tingin mo na side mirror, tapos pagka may busina, huwag mong baliwalain. Binisinahan ka eh. Ibig sabihin, mayroong something dyan. It's either na mag-overtake o hindi kaya mayroong ano yan eh, mayroong ipinapahiwatig, no? Ang busina kasi ng sasakyan ay salita ng driver yan. Boses ng driver yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pagka bumisina ka ng pip 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 pip, ganyan, di ba? Lakas. So anong ibig sabihin nun? Di ba? Emergency or galit, no? Di ba? Parang, oy, tumabli ka nga! Parang ganun yan eh. Pero pagka pipip, parang dadaan ako ganun, no? Boses kasi yan ng driver, yung busina ng sasakyan. Kaya hindi yan dapat binabaliwala. So ayun, mga kabisnes, salamat ng marami sa Panginoon Diyos at ligtas naman. So si Bay Papay at saka si Junjun. Ngayon matanong nyo po, yung tungkol doon sa CT scan, ay nakaschedule na po sila. Pina-schedule na po ni Mama ka-business yan. Fill up na ng form doon. So antayin na lang po natin yon. At salamat din sa Panginoon Diyos kasi yung pag-ihi niya ay naging malinaw na. Normal na kulay na. Tama ba ako? No? So ang iniinda na lang iba yung mga bugbog. Tama ba ba? Saan? So, yun, yung tumama yung manipela. Kaya mahalaga pa rin ang mga CT scan eh. So, ano man, para makasiguro tayo. O may gusto kayo sabihin, anong mga natutunan ninyo, ano ang may gusto kayong pasalamatan. Sa akin yan, higit sa lahat, nagpapasalamat talaga ako sa higit sa lahat sa Panginoon Diyos. Naman. Kasi nangyari man, ito buhay pa rin kami, nakita pa rin namin yung anak namin. Ayun, salamat sa inyo kuya ate. Sa First Family, sa suporta niyo po sa amin, mag-asawa. Hindi niyo kami iniwan, hindi niyo kami pinabayaan. Kaya salamat kahit nagkapuyat tayo. Salamat po talaga sa inyo. Ate Kuya Paps, Busdil, Budang sa inyong First Family, salamat. Sa lahat po ng sumusuporta sa business family, ay salamat po ng napakarami sa inyong mga business. Yun lang po. Ano lesson? Ang lesson po ay dapat Mas lalo pang mag-ingat. Mas lalo pang mag-ingat mga business. Kung sa tingin mo ay parang hindi ka pinansin ay huwag mong pasukin. Yes. Very good. Para kasi yung napansin ko sa kanya parang baliwala eh. Yes. Oh. Nakabigay siya. Kaya nang mali ko din doon, dapat bersinahan ko siyang malakas pa. Kasi ang Oo, kusina ko lang. kailangan mo talagang makatawag ng pansin. Ibig sabihin, i-acknowledge ka niya. Ibig sabihin, Overtake. maramdaman ka niya, mapuna ka niya, mahalata ka niya kung ano yung maramdaman ka niya kung ano yung gusto mong ipaliwati doon sa busina mo. O, Junjun? Sa akin naman niya, siyempre, papasalamat kami na sa Panginoon Diyos. Kasi, ano to eh, panibagong buhay ko sa Tama. aking asawa ko. Panibagong buhay. At masaya ako mga business na kahit ganito man yung nangyari sa amin,
Kasi mas, ano kasi mga kabisnes, mas lalong, alam niyo yung pakiramdam mga kabisnes na andyan yung pamilya, Andiyan yung magulang mo. andyan yung magulang. Nanay, tatay. Diyan yung ba parang pakiramdam ko mga ka-business na malayo na ako sa papa ko. Pero andyan sila na tumatay yung magulang namin. Hindi ko naramdaman yung pagkukulang mga ka-business. Masaya ako. Kahit ganito man, mas lalo ko kasing naramdaman yung pagmamahal nila. Makita nyo lang kahapon, mas bawal kasi talagang kuhanan ng camera dun sa ospital. Yung sakripisyo kagabi nila ate, ni Jan, tapos sila Paps, sila Kuya, si Papang, si Bornok. Hindi ko pala naisama. Miss Dave. Oo, hindi ko pala naisama yung video na nakakuha ako ng bahagya doon sa loob ng ospital. Dito ko isama. Parang yata yan, mga 4 minutes. Oo, kasama. Hindi ko na-send kay Daryl eh. Ah. Para at least makita niyo po kalagayan namin doon sa loob. Wala namang nagbawal sa akin yun kasi nakatutok sa akin dalawa lang ni Bay. Ang bawal lang yung may iba na makunan, lalo't walang pahintulot. Yun. Eh, panoorin niyo. Yan mga ka-business. Dito kasama ko si Bay. Dito na kami sa ospital. At bali na x-ray na siya. At saka anong ginawa si Bay? Ayun, naka-extray at saka ano. Naturukan ako ng ano. Ito, yung para sa... Anti-tetano? Opo. Okay. Ano, kumusta yung pakiramdam mo na? Ano naman siya, yung... Kaya ko sa yung ganito, kaya ko sa tiisin. Yung ano lang. Yung hindi ko na ano, yung dito ko. Sa may tagiliran? Opo, at saka yung dito ko, sa kanang kong dibdib. Ano bang tumama dyan? Sa manubila ko. Sa manibela. Bagsak. Ang nakakatakot lang kasi ay umihi ka raw ng dugo. Opo. 2 beses. Pero alam na rin ng mga doktor. Yes po. Ang problema, wala palang ano rito. Yung Ultrasound po. ultrasound na si Papa Rizzo. Ang nangyari kasi mga ka-business kanina, ewan ko kung may footage kayo sa ano ambulansya. Wala. Wala. Oo. Ang nag-asikaso po kasi sumama doon sa ambulansya, doon sa, di ba nakita nyo, may dumating na ambulansya. So sumama doon si Jam, si Jal, Check. tsaka si Mama ka-business. Opo. Yun, sinamahan sila rito sa ospital. Tapos kami namang mga lalaki, nasikaso namin yung kaso. Yung inimpound kasi yung motor, no? Pati yung tricycle, inimpound yun, nandun sa barangay. Ngayon, kung ano man ang magiging mapag-uusapan, no? Mapagkasunduan nyo nung kadisgrasya mo, no? Ay saka lang din magpapasya yung doon sa barangay kung halimbawa magpapail ka ng kaso, saka lang din sila doon kikilos. Pero as long as wala ka pang sasabihin ay hindi makukuha yung tricycle doon, no? Opo. Saka yung motor mo naman naka-safety. Saka yung lisensya ko, andun din sa ano, traffic enforcer. Pati doon sa, Nandun. sa barangay na. No, inayos na namin lahat yon. Opo. Inano namin Si lahat. Junjun ya. Si Junjun nandyan sa van. Si Junjun ay okay naman na siya. Yung gas-gas lang at saka pasa. At tawag nito, nandun na siya sa van. Opo. Kasi yung ginawa namin po, mga ka-business, pagkatapos namin asikasuhin dun sa traffic enforcer tsaka dun sa barangay, umuwi kami. Ginawa namin yung van. Inuwi namin yung mga motor namin. Tapos ayun, kakasama kami ngayon dito. Pagdating nga namin dito, nandito si Bay at awa ng Diyos ay eto. Inaantay na lang yung resulta ng x-ray. Opo. No? Tsaka yung result ng kanyang BP. Kasi tumaas daw po yung BP niya. Naging 180 over 120. Oo, kalma lang ha. Okay. Aya? Kaya. Nandito lang kami ha. Tapos nag-pray ka na. Opo. O yun ang pinakamahalaga. Ha? Opo yan. Huwag kang panghinaan ng loob.
Okay? At huwag ka mag-alala kung halimbawa ganyan, umihi ka ng dugo, ibig sabihin nun ay sa bato yan, no? At ang bato naman ay gumagaling. Gumagaling yan. So yun na, pansamantala, dito muna. Ano po, at baka pagbawalan ako mag-video. Okay? Yun nga, yung sakripisyo nila kagabi talaga hindi madali. Alam mo yung lakad, si ate lakad, puntang ER, puntang x-ray, si Jam, si Chad, ganoon din, tulak-tulak pa kami lahat sa wheelchair, yung dalawa ni Bay, hindi madali yung mga business. Saan kayo makakakita ng pamilya na ganun yung pagtrato sa iyo, hindi nila kami kapag-anak, mga ka-business, hindi nila kami kadugo, pero yung pagmamalasakit nila sa amin, as in daig pa talaga yung mga ka-business na dugo, mas daig pa sila sa tunay na pamilya talaga namin. Doon ko mas mga ka-business na-realize na sobrang swerte talaga, as in sobrang swerte namin mga ka-business. Na kahit sa ang sitwasyon namin na kailangan namin sila, alam namin na nandyan sila mga ka-business. Hindi na kami iiwan. Gaya nang hindi rin namin sila iiwan sa kahit anong sitwasyon mga ka-business. Kaya salamat talaga sa kuya. Ate, Paps, Gus Dave, Budang, Jal, Jam, kay Papang, si Burno, mga ka-business. Salamat talaga sa sakripisyo nyo. Kaya nasabi ni Bay, kapuyat-puyat naman tayo. Pero masaya ako kasi paano naman, At saka hindi pinahintulot ng Panginoon Diyos na makitil yung buhay nyo. Hindi pinahintulot ng Ama na hindi birong disgrasya kasi nangyari sa inyo mga anak na kung hindi nangialam ang Panginoon Diyos, ano na kaya? Diba? Dumaan pa kami siguro sa 50-50. Hindi lang yun, baka magsanipa ng kamatayan yun. Ayun, sa amin naman, in behalf of business family, first family, walang anuman at totoo naman na pamilya na tayo rito, no? At totoo yung aming pagmamalasakit sa inyo at wala kaming hinihinging kapalit at hindi kami nanghihingi ng utang na loob, ha? alam namin yun yan. Kami ang mas nakakaalam. Alam namin yun. Ngayon, ang tanong na lang siguro dito, Bay, magmumotor ka pa ba? Oo, yeah. Grabe, bilis na sa natawa tuloy si Papang. Mas maging maingat yung mindset mo. Oo. Bagay, ako nga, na-disgrasya din ako, nalaglag ako doon sa bundok. Pero sa bawat pangyayari kasi, may natututunan ka. At para sa akin mga ka-business, pasintabi po ha, totoo talaga at tama na malaking bagay ang mag-iingat. Pero kahit na anong gawin, ingat mo pagka oras mo na. Kahit hindi ka pa nakamotor, kahit ano yung sinasakyan mo, kahit natutulog ka, kung kukunin na ng Panginoon Diyos, papawiin niya ng buhay na kaloob niya sa iyo, walang sinuman sa atin ang may magagawa. Walang makakapigil. Kaya salamat sa Panginoon Diyos, pinahintulot niya na madugtungan pa ang buhay ninyo. No? Ako. Ayun. So ayan mga ka-business, magmumotor pa rin daw po si Bay Papaya. So hanggang dito na lang po muna yung aking vlog. At masaya rin ako sa naging resulta ng pag-uusap. Payapa lang. At ayan ang aking panganay na kagwang, mga ka-business. Patuloy niyo sila suportahan po ha. God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira! Bira banat po mga business. God bless po. Lagi po kayong mag-iingat. Si Papang nagluto ng... Ano niluto mo, Pang? Saan ba ko? Ay, thank you sa inyo ha. Opo, yeah. At laging mananalangin. Opo, yeah. Ha? Lalo pang pag-alabin yung